Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,471-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ito na ba ang katapusan o ito na ba ang simula? Malinaw ang ibig sabihin ni Fiona. Kung hindi nila ibibigay si Tate, ang kanilang paglalakbay patungo sa Sacred Wind Realm, isa sa 3 dakilang Sacred Realms, ay magiging mapanganib. Maaaring magpadala ng mga tao ang pinakamataas na makapangyarihang angkan ng Zong para habulin sila. Kung ibibigay nila si Tate, kahit na hindi magiging ganap na walang problema ang kanilang paglalakbay, hindi sila magiging target ng angkan ng Zong. Bata. Ikaw. Nag-aalalang sigaw ni Tate sa pamamagitan ng voice transmission nang makita niya si Fiona na nakatingin kay Alvin at humihingi ng opinyon ni Alvin. Hindi pinatapos ni Alvin ang pagsasalita ni Tate bago niya buong tapang na sinabi kay Fiona, si Tate ay nagtatrabaho para sa akin, at malaki rin ang naitulong niya sa atin sa paglalakbay na ito. Hindi ko siya maaaring isuko. Bukod pa rito, kahit wala si Tate, mapapati pa rin natin ang pinuno ng bandido. Isang masayang ekspresyon ang sumilay sa mukha ni Tate nang marinig ang mga salitang ito. Mabilis niyang pinasalamatan si Alvin ng lubos. Napuno siya ng pasasalamat sa sandaling ito. Inutusan man niya o hindi, napatay niya nga ang pinuno ng bandido. Walang alinlangang mas madali para kay Alvin na ibigay siya kay Lucian, ang batang Panginoon ng angkan ng Zong sa Mount Tai. Hindi naman siya inosente. Alam niya na kahit itigil na ni Lucian ang usapin ngayon dahil kay Mindy, tiyak na hindi ito hahayaang matapos umalis si Mindy. Kung siya ang nasa sitwasyon ni Alvin, isusuko rin niya ang sarili kay Lucian. Dahil dito, nagulat at natuwa siya na si Alvin, na sandali pa lamang niyang nakilala, ay determinadong protektahan siya. Paanong hindi siya makakaramdam ng tuwa at pasasalamat? Kasabay nito, dumilim ang ekspresyon ni Lucian nang marinig ang mga salita ni Alvin. Gayunpaman, may bahid ng takot na makikita rin sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Sa kanyang palagay, si Alvin ay tiyak na hindi isang simpleng tao. Tutal, hindi lamang si Alvin ang kasama ni Fiona sa paglalakbay, kundi hiningi rin ni Fiona ang opinyon ni Alvin. Hindi magiging madaling harapin ang pumatay sa kanyang nakababatang kapatid dahil malinaw, batay sa paraan ng pagtawag ng pumatay kay Alvin bilang batang Panginoon, na ang pumatay ay nasasakupan ni Alvin. Kung tungkol naman kay Fiona, hindi gaanong nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha matapos marinig ang mga salita ni Alvin. Gayunpaman, may bahid ng paghanga na makikita sa kanyang mga mata. Kung pinili ni Alvin na sumuko kay Tate, kahit na naiintindihan niya ang desisyon nito, minamaliit niya ito sa kanyang puso. Malaki ang ipinahihiwatig nito tungkol sa karakter ni Alvin na hindi niya sinuko si Tate. Kung sumuko siya kay Tate, makakahanap sana siya ng dahilan at hihiwalayan siya pagkatapos nilang makarating sa Sacred Wind Realm. Tutal, maaari niyang isuko si Tate, ibig sabihin ay susuko rin siya kung mahaharap sila sa panganib sa hinaharap. Bagamat marami siyang mga paraan ng pagliligtas buhay, na ibinigay sa kanya ng kanyang umampon na ama, hindi naman ito walang hanggan. Kung hindi maaasahan ang kanyang kasama, mas makabubuti para sa kanya na maglakbay ng mag-isa. Sa wakas, humarap si Fiona kay Lucian at determinadong nagsabi, "Lucian, narinig mo ang sinabi ng kaibigan ko. Hindi namin siya maaaring ibigay sa iyo. Kung hindi ka nasisiyahan, maaari tayong lumaban. Gusto ko ring makita ang lakas ng batang Panginoon ng angkan ng Zong." Punong-puno ng diwa ng pakikipaglaban si Fiona sa sandaling ito. Kumakaway sa ere ang kanyang mahabang buhok habang nakatayo siya ng may kamahalan na parang isang makapangyarihang babaeng mandirigma. Nang marinig ang mga salitang ito, si Lucian, na madilim ang ekspresyon, ay agad na sumulyap kay Mindy. Nakita ni Mindy si Lucian na nakatingin sa kanya at walang ekspresyong sinabi, "Lucian, ang nakababata mong kapatid ay may kasalanan sa bagay na ito. Dapat mong hayaan na lang ang bagay na ito." Kasunod nito, tumingin si Mindy kay Jeric, ang binata na nakatayo sa tabi niya, at nagtanong, "Jeric, ano sa palagay mo?" Nang marinig ang mga salitang ito, si Jeric, ang pamangkin ng pinuno ng angkan ng Leng sa Winterland at ang kahangahangang nilalang ng angkan na sumama kina Mindy at Lucian, ay nagsabi, "Lucian, may katuturan ang mga sinabi ni Binibining Langston. Alang-alang sa kanya, dapat mo nang hayaan ang bagay na ito." Natakot si Lucian sa lakas at pinagmula ni Mindy.
Kaya naman, tumango na lang siya at hindi na nagsalita pa. Tiningnan niya lang sina Alvin at ang iba pa ng may madilim na ekspresyon bago siya tumalikod at umalis. Nang makita ito, nagmadaling hinabol ni Jeric si Lucian. Sa kabilang banda, tumingin si Mindy kay Fiona at nakangiting sinabi, "Pangalawang Commander Hu, huwag mong kalimutan ang pangako mo sa akin." Hindi na hinintay ang sagot ni Fiona, tumalikod na si Mindy at umalis. Gayunpaman, bago siya umalis, sandaling nanatili ang kanyang mga mata kay Alvin. Ito. Sa oras na ito, bukod kay Alvin at sa iba pa, tanging ang magulo at nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang tanging nakaligtas sa UN Organization, ang natitira. Napakalungkot ng kanyang ekspresyon sa sandaling ito. Hindi niya inaasahan ang ganitong resulta. Nang makabawi siya ng kanyang katinoan, dali-dali niyang hinabol si Lucian. Kung magtatagal pa siya, maaaring mawalan siya ng buhay. Dahil dito, natapos ang usapin ng walang laban. Gayunpaman, hindi nakaramdam ng kapanatagan si Alvin. Alam niyang ito ay katahimikan lamang bago ang bagyo. Kung hindi dahil sa presensya ni Mindy, hindi sana nalutas ang bagay na ito ng ganoon kadali. Maging ang angkan ng Zong o ang angkan ng Leng, pareho silang makapangyarihang puwersa, at hindi sila mas mahina kaysa sa Colossal Heaven Army. Sina Lucian at Jeric ay parehong mga mahiwagang nilalang sa kani-kanilang angkan at halos kasing lakas ng isang walang kapantay na pinakamataas na abanteng Diyos. Natural lamang na hindi sila natakot kay Fiona, lalo na sa isang hindi kilalang taong tulad niya. Kung wala si Mindy ngayon, hindi lang si Fiona, kundi pati ako, ay lalaban din. Tutal, may iligtas lang natin si Tate kung matatalo natin sina Lucian at Jeric, naisip ni Alvin sa sarili. Malapit pa lang tayo sa 3 dakilang sagradong kaharian, pero nakatagpo na tayo ng 3 cultivator na halos maihahambing sa walang kapantay na mga top advanced supreme gods. Isa sa kanila ay kinikilala pang ang walang talo sa mga nasa ilalim ng kaharian ng walang kapantay na mga top advanced supreme gods sa Peaceful Might Realm, naisip ni Alvin sa sarili. Hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang takot nang maisip niya si Mindy. Dahil kinikilala si Mindy Langston bilang isang walang talo sa mga nasa ilalim ng kaharian ng walang kapantay na kataas-taasang Diyos sa kaharian ng mapayapang kapangyarihan, walang god ang makapangyarihan siya. Kaya naman, hindi sigurado si Alvin kung matatalo niya ito kahit pa humingi siya ng tulong sa World Cleansing Divine Water at sa Divine Tree of Life. Marahil, maglalaban sila hanggang sa tabla. May posibilidad pa nga na medyo naidhado siya. Tutal, hindi niya lubos na naunawaan ang alinman sa kanyang mga batas. Ang kanyang lakas ay kadalasang nagmumula sa kanyang sword daw. Kung isa sa alang-alang kung gaano kalakas si Mindy, natatakot akong hindi lang niya malalim na nauunawaan ang batas. Malamang na mayroon din siyang ibang paraan. May posibilidad din na malalim din ang nauunawaan niya sa isa sa 4 na daw ng langit at lupa, seryosong naisip ni Alvin sa sarili. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Tate matapos umalis si Lucian at ang iba pa. Pagkatapos, dali-dali niyang pinasalamatan sina Alvin at Fiona na muling nagligtas ng kanyang buhay bago niya sinabi, "Young Master, Deputy Commander Hu, ang Young Master ng angkan ng Zong ay umalis dahil natatakot siya kay Miss Langston." Gayunpaman, siguradong hindi niya pinabayaan ang bagay na ito. Bakit hindi na lang tayo lumihis pagkatapos nito? Ako na ang magpapalipad sa lumilipad na barko. Dahil dyan, pareho kayong makakapag-cultivate o makakapagpahinga ng madali. Hindi na kailangang sabihin pa, ang mungkahing ito ay hindi lamang para sa kapakinabangan nina Alvin at Fiona, kundi para rin ito sa kapakinabangan ni Tate. Alam niya na kung babalik si Lucian pagkatapos umalis ni Mindy, maaaring walang gawin si Lucian kina Alvin at Fiona dahil natatakot si Lucian sa kanilang malalakas na pinagmulan, ngunit tiyak na hindi mag-aalangan si Lucian na patayin siya. Pumayag si Fiona sa mungkahi ni Tate, at wala ring pagtutol si Alvin. Hindi mahalaga kung kailangan nilang lumihis dahil kaunti na lang ang itatagal bago nila marating ang kanilang destinasyon. Pagkatapos sumakay sa lumilipad na barko, sa halip na dumiretso, lumiko ang lumilipad na barko sa gilid. Sa oras na ito, kahit sina Alvin at Fiona ay walang kaalam-alam na ang gaskasing lalaking nasa katanghaliang gulang kanina ay sumusunod sa kanila mula sa malayo. Samantala, tumingin si Jeric kay Mindy, na nakatayo malapit, at nagtanong ng may pag-aalinlangan, "Binibining Langston, bakit ka ba magalang kay Fiona? Walang kwenta ang Colossal Heaven Army sa harap ng angkan ng Langston, di ba?"
Batay sa alam ni Jerick, hindi lamang ang angkan ng Langston ang mayroong napipintong World Supreme Powerhouse, kundi ang angkan ng Langston ay mayroon ding mga Supreme Powerhouse na hindi mas mahina kaysa kay Bogart, ang commander ng Colossal Heaven Army. Dahil dito, ang Colossal Heaven Army ay walang-wala kung ikukumpara sa angkan ng Langston. Hindi ba't nasabi ko na kanina? Kilala ng isang nakatatanda ko ang commander ng Colossal Heaven Army, sabi ni Mindy na may bahid ng pagkainip. Matapos maramdaman ang pagkainip ni Mindy, kahit na mausisa si Jerick, hindi na siya nagtanong pa tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, sinabi niya kay Lucian sa pamamagitan ng voice transmission, "Lucian, pagkatapos nating humiwalay kay Mindy, sasamahan kita para hanapin ang tatlong iyon at ipaghiganti ang iyong nakababatang kapatid. Kahit hindi mo mapatay si Fiona, hindi natin maaaring hayaang mabuhay ang nasasakupan ng binata. Tutal, siya ang pumatay sa iyong nakababatang kapatid. Gayunpaman, bago natin gawin iyon, iminumungkahi kong humingi ka rin ng tulong sa angkan ng Zong. Sabihin mo sa angkan na magpadala ng mga katulong. Kailangan kahit papaano ay kapantay natin sila sa lakas. Kung ibabatay sa kung gaano kagalang si Fiona, tiyak na hindi mas mahina ang binata kaysa kay Fiona. Maaaring hindi natin sila mapanalunan kung tayong dalawa lang." Hindi nagbago ang ekspresyon ni Lucian habang nakikinig sa mga salita ni Jerick. Kaunting bahid lamang ng malamig na balak pumatay ang makikita sa kaibuturan ng kanyang mga mata habang walang tonong sumasagot siya sa pamamagitan ng voice transmission, "Iyon din ang nasa isip ko. 4,472. Bumalik na sila. Gayunpaman, sigurado akong inaasahan din nila na babalik ka at maghihiganti," nag-aalalang sabi ni Jerick sa pamamagitan ng voice transmission, posibleng lumihis sila ng direksyon. Batay sa direksyon ng kanilang lumilipad na barko kanina, dapat ay papunta na sila sa Sacred Wind Realm. Kung pupunta tayo sa Sacred Wind Realm mula rito, natatakot akong mahihirapan tayong mahanap sila. Nang marinig ang mga salitang ito, ngumiti si Lucian ng walang pakialam at sinabing, "Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Hindi mo ba namamalayan na wala na pala ang lalaking sumusunod sa atin kanina?" Instinctive na lumingon si Jerick bago nagtanong, nagulat at nakahinga ng maluwag, "Pinapunta mo siya para sundan sila. Mabuti, ibig sabihin nito ay mahahanap natin sila." Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya, hindi siya matutuklasan, "Tama ba?" "Magtiwala ka," may kumpiyansang sabi ni Lucian, naiintindihan niya ang batas ng mundo. Dati, hindi niya namamalayan na pinapatay ang aking nakababatang kapatid. Hindi nila siya naramdaman ng mga oras na iyon, at hindi rin nila siya maramdaman ng ganoon sa pagkakataong ito. Dahil sa talento niyang ito kaya siya kinuha ng aking nakababatang kapatid. Bukod doon, ipinangako ko rin na kung maaayos niya ang bagay na ito, dadalhin ko siya sa angkan ng Zong at gagawing isang outer disciple. Matapos marinig ang mga salitang ito, lubos na nakaramdam ng kapanatagan si Jerick. Habang pinapalipad ni Tate ang lumilipad na barko, pumikit sina Alvin at Fiona at nagkultiba. Bagamat maraming beses na lumihis ang lumilipad na barko at lumipad sa iba't ibang direksyon, hindi man lang naabala ang dalawa. Tutal, 10 o 15 araw na lang ang kakailanganin para makarating sila sa Sacred Wind Realm. Kahit naabutin pa ng ilang buwan o isang taon, hindi pa rin maaabala ang dalawa. Kasabay nito, ang magulo at nasa katanghaliang gulang na lalaki, na nakasunod sa lumilipad na barko, ay hindi maiwasang magmura sa loob-loob, "Sus Mariosep. Lumihis ka na ng direksyon. Kailangan pa bang magpalit ng direksyon ng maraming beses? Ang taong nagmamaneho ng barko ang dapat pumatay sa pinuno, di ba?" Bagamat napakahusay ng lalaking nasa katanghaliang gulang na manatiling nakatago salamat sa kanyang batas ng mundo, hindi ito walang limitasyon. Bagamat hindi mataas ang bilis ng pagkonsumo, kinailangan pa rin niyang gumastos ng enerhiya upang makasabay sa kanila habang siya ay nananatiling nakatago. Maya-maya, isang masayang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng lalaking nasa katanghaliang gulang habang iniisip niya, "Mabuti na lang at nalampasan ko ang kaharian ng mga matataas na kataas-taasang Diyos hindi pa katagalan. Kung hindi, sa palagay ko ay hindi ko na ito may pagpapatuloy." Si Tate, na siyang nagpipiloto sa lumilipad na barko, ay natural na walang kaalam-alam sa presensya ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Patuloy siyang gumalaw sa iba't ibang direksyon, at sa panahong ito, nakagpo rin niya ang ilang grupo ng mga tulisan.
Hindi siya nagatubili at mabilis silang hinabol o pinatay. Hindi niya hinabol ang mga nakatakas, dahil sa pag-aalala na maaga nito ang atensyon ng mga tao mula sa angkan ng Zong. Ang angkan ng Zong ay napakasikat sa Peaceful Might Realm. Bagamat hindi ito kasing lakas ng angkan ng Langston ng Divine Gateway, ang angkan ay pangalawa lamang sa mga nangungunang puwersa tulad ng angkan ng Langston sa Peaceful Might Realm. Bagamat umalis si Lucian kanina, malinaw na ayaw at hindi siya nasisiyahan. Sigurado akong pagkatapos makipaghiwalay kay Miss Langston, hahabulin niya tayo. Kung siya at ang mga tao mula sa angkan ng Zong ay matagpuan tayo, tiyak na mamamatay ako. Bagamat maaaring wala silang gawin sa Batang Panginoon at Deputy Commander Hu dahil sa kanilang pinagmulan, hindi nito mapipigilan sila sa paggawa ng hakbang laban sa akin. Natatakot ako na kahit gusto akong protektahan ng Batang Panginoon, wala siyang magagawa. Tiyak si Tate tungkol dito. Kaya naman, pinatakbo niya ang lumilipad na barko ng napakabilis at madalas na nagbabago ng direksyon. Sa katunayan, sa oras na ito, ang lumilipad na barko ay medyo malayo sa Sacred Wind Realm. Siguro hindi na tayo dapat pumunta sa Sacred Wind Realm, kung magpapatuloy pa tayo sa direksyong ito ng kaunti, hindi magtatagal at ang distansya sa Sacred Wind Realm ay magiging katulad na rin ng distansya sa Sacred Lightning Realm, naisip ni Tate sa sarili. Natural lamang na hindi naglakas loob si Tate na gumawa ng mga desisyon ng mag-isa. Tiningnan niya sina Alvin at Fiona na nakapikit ang mga mata bago siya nakapagdesisyon. Maghihintay muna ako hanggang sa maging halos pareho na ang distansya sa Sacred Wind Realm at sa Sacred Lightning Realm bago ko tanungin ang Batang Panginoon kung dapat tayong pumunta sa Sacred Wind Realm o sa Sacred Lightning Realm. Nagpatuloy ang lumilipad na barko. Sa paglalakbay, mayroon pa ring mga grupo ng mga tulisan na pumihil sa lumilipad na barko, at itinaboy o pinatay sila ni Tate gaya ng dati. 10 araw na ang lumipas nang sa wakas ay nagsimulang huminahon si Tate. 10 araw na ang nakalipas, pero hindi pa rin dumarating ang mga tao mula sa angkan ng Zong. Imposible na sigurong mahanap nila tayo ngayon, di ba? Malamang ay naligaw sila ng landas, umaasang maarang tayo. Mabuti na lang at maraming beses akong lumihis ng landas, naisip ni Tate sa sarili, masaya at umaasa. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang mga damdaming ito. Pagkalipas ng 5 araw, mahigit 100 tao ang hamarang sa dadaanan ng lumilipad na barko. Noong una, inakala ni Tate na mga bandido lamang sila, ngunit nang papalapit ang lumilipad na barko at makita niya ang 2 taong nakatayo sa unahan, siya ay nabigla at hindi makapaniwala. Paano ito nangyari? Paano nila tayo nahanap? Gumamit ba sila ng kahit anong tracking technique? Hindi, imposible iyon. Kung gumamit lang sila ng tracking technique, mapapansin sana ito ng Young Master at ni Deputy Commander Hu. Ang 2 taong nangunguna ay walang iba kundi si Lucian, ang Batang Panginoon ng angkan ng Zong sa Bundok Tai at si Jeric, ang mahiwagang nilalang mula sa angkan ng Leng sa lupain ng taglamig. Dahil sa takot, dali-daling ginaising ni Tate sina Alvin at Fiona matapos siyang bumalik sa kanyang katinoan. Hindi na niya kontrolado ang sitwasyon. Binibining Panginoon. Pangalawang Commander Hu. Hindi na kinailangang imbestigahan pa sila ni Tate para malaman na ang 3 taong nakatayo sa ikalawang hanay sa likod ni Lucian at Jeric ay halos maihahambing sa walang kapantay na mga matataas na kataas-taasang Diyos habang ang 10 taong nakatayo sa ikatlong hanay ay maihahambing sa kanya. Wala siyang magawa sa sandaling ito. Wala siyang duda na sa sandaling umalis siya sa lumilipad na barko, agad siyang mamamatay. Sa oras na ito, bahagyang napakunot ang noo ni Fiona at sumulyap kay Tate habang nagtatanong, nakarating na ba tayo sa Sacred Wind Realm? Sa kabaligtaran, si Alvin ay hindi nalilito tulad ni Fiona. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, tiningnan niya ang mirror image sa gilid ng lumilipad na barko. Pagkatapos, mamulong siya ng malalim, nandito na sina Lucian mula sa angkan ng Zong at Jeric mula sa angkan ng Leng. Nang makita ang mga taong kasama nila, tila dumating silang handa. Wala rito si Miss Langston kaya malamang ay nagtipon sila ng mga tao at hinabol tayo pagkatapos nilang humiwalay sa kanya. Pagkatapos noon, tumingin si Alvin nang may pagtataka kay Tate. Nakapagtataka sa kanya na natagpuan sila ng mga taong iyon kahit na napakaraming beses nang lumihis si Tate sa landas. Natural na naunawaan ni Tate ang iniisip ni Alvin matapos niyang makita ang ekspresyon sa mukha ni Alvin. Ngumiti siya ng mapang-uyam at sinabing, "Young Master, nag-ingat na ako.
Lumipat na ako ng direksyon ng mahigit 100 beses. Hindi ko inaasahan na mahahanap pa rin nila tayo. Sa oras na ito, si Tate ang pinaka-natatakot. Kahit ang mapait na ngiti sa kanyang mukha ay kinailangang pilitin. 4,473. Ang mapang Apeng Lucian. Ngayong natagpuan sila, naisip ni Tate na napakaliit ng posibilidad na maligtas siya sa engkwentrong ito. Sa kanyang palagay, mas malaki ang kanyang pagkakataong mabuhay kung handa sina Alvin o Fiona na gamitin ang mga paraan ng pagliligtas ng buhay na ibinigay sa kanila ng kani-kanilang mga makapangyarihang tao. Gayunpaman, ang mga paraan ng pagliligtas ng buhay na ito ay para sa kanilang gamit. Siya lamang ang tinarget ng mga taong ito, hindi sina Alvin at Fiona. Sa ganitong mga sitwasyon, lalo na si Fiona, handa ba si Alvin na gamitin ang mga paraan ng pagliligtas ng buhay upang protektahan siya? Hindi naman sa iniisip niyang walang awa sina Alvin o Fiona, ngunit kung siya ang nasa kanilang kalagayan, hindi rin niya gagamitin ang isang napakahalagang bagay upang protektahan ang isang hindi mahalagang tao. Alam niya ang kahalagahan niya sa dalawa. Gayunpaman, kahit na sumuko na si Alvin sa kanya ngayon, wala siyang anumang reklamo. Pakiramdam niya ay napakabait na ni Alvin na protektahan siya noon. Nako, sinundan nila tayo hanggang dito, bulong ni Fiona habang nanliliit ang mga mata at malamig na tiningnan ang mga tao sa mirror image. Natatakot sina Lucian at Jerick na masaktan si Miss Langston, pero nangahas silang gawin ito. Sa tingin ba nila ay masungit ako? Maganda ang impresyon ni Fiona kay Mindy, ngunit hindi niya matiis na minamaliit siya ng iba habang magalang ang mga ito kay Mindy. Kung tutuusin, hindi niya inisip na mas mababa siya kay Mindy. Bagamat hindi siya kapantay ni Mindy, mas bata siya ng ilang libong taon kay Mindy. Naisip niya na hindi siya magiging mas mahina kaysa kay Mindy kapag kasing edad niya ito ni Mindy. Dahil pareho silang babaeng cultivator, hindi niya maiwasang ikumpara ang sarili kay Mindy. Habang iniisip ang lahat ng ito, lalong nagalit si Fiona habang nakatingin kina Lucian at Jerick. Samantala, si Alvin ay nakatayo na sa sandaling ito. Malamig ang kanyang tingin, at tila may binubulong siya ng malalim. Maya-maya, ang kanyang tingin ay naging parang isang mangangaso na nakahanap ng kanyang biktima pagkatapos ng mahabang paghahanap. Sa sandaling ito, bumantong hininga si Tate, binibining Panginoon, pangalawang Commander Hu, kung wala ng ibang paraan, dapat mo akong ibigay sa kanila. Sigurado akong kung gagawin mo iyon, hindi ka na nila guguluhin pa. Hindi basta-basta ang mga sinabi ni Tate. Taos-puso niyang naramdaman na hindi naman kailangang masaktan nina Alvin at Fiona ang mga taong nasa harap nila. Mareresolba ang bagay na ito basta't ibibigay siya ng dalawa. Tutal, tiyak na mas gugustuhin ng mga taong iyon na huwag silang paghiwalayin. Hindi pinansin nina Alvin at Fiona ang mga salita ni Tate. Dahil nandito na sila, tara na at salubungin natin sila, mahinahong sabi ni Alvin bago siya lumipad palabas ng lumilipad na barko, kasunod si Fiona. Bagamat mabigat ang loob ni Tate, iniwan din niya ang lumilipad na barko. Tutal, alam niyang pareho lang ang magiging resulta kahit iwan niya ang lumilipad na barko o hindi. Sa sandaling ito, tuluyan na siyang nawala ng pag-asa na mabuhay. Nakatayo si Alvin sa harap ng lumilipad na barko, sa tapat ng grupo ng mga tao. Nakatayo si Fiona sa tabi ni Alvin, at ang kanyang magagandang mata ay malamig habang nagtatanong, Lucian, anong ibig mong sabihin dito? Umalis ka kanina, pero ngayon ay bumalik ka na. Ano? Ngayong wala na si Miss Langston, sa tingin mo ba madali akong apihin? Nagalit si Fiona nang maisip niya kung paano siya minamaliit nina Lucian at Jerick. Nakaharap sa galit na si Fiona, bago pa man makasagot si Lucian, sinabi ni Jerick sa palakaibigang tono, ikaw ang Deputy Commander ng Colossal Heaven Army at ang ampon na anak ng Commander ng Colossal Heaven Army. Paano ka namin nagawang apihin? Nandito kami para sa pumatay sa nakababatang kapatid ni Lucian. Wala kaming masamang intensyon sa iyo o sa binata na katabi mo. Ngumisi si Fiona. Hanggat nandito ako, huwag mo na siyang isipin na gawin ang mga kamay mo. Sa sandaling lumabas ang boses ni Fiona, ang kanyang banal na enerhiya, na puspos ng kanyang batas, ay sumabog mula sa kanyang katawan. Ang laylayan ng kanyang damit ay lumipad sa hangin habang ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa hanggaring makipaglaban.
Malakas at may kumpiyansang sinabi ni Fiona, Lucian, ayusin natin ang usapin ngayon sa pamamagitan ng isang laban sa pagitan natin. Kung mapasuko mo ako sa loob ng 100 galaw, ibibigay ko siya sa iyo. Kung hindi, atres ka kasama ang iyong mga tauhan. Ano sa palagay mo? Sa katunayan, nang malaman ni Fiona ang pagkakakilanlan ni Lucian, sabik na siyang makipaglaban dito. Gayunpaman, dahil sa presensya ni Mindy, hindi niya nagawang makipaglaban kay Lucian. Medyo may alam siya tungkol kay Lucian at tiwala siyang hindi ito mas mahina kaysa sa kanya. Alam niyang imposibleng mapasuko siya ni Lucian sa loob lamang ng 100 galaw. Nang marinig ang mga salitang ito, ang mga mata ni Tate, na sigurado sa kanyang kamatayan, ay nagliwanag sa pag-asa. Pagkaraan ng ilang sandali, lumingon siya kay Fiona na may mga matang nagniningning sa pasasalamat. Bagamat walang garantiya na mananalo siya, binigyan siya nito ng kaunting pag-asa na mas mabuti na kaysa wala. Sa kabaligtaran, hindi man lang tumugon si Alvin sa mga salita ni Fiona. Medyo wala siyang pakialam. Sa tingin niya ay wala namang mali sa mga salita ni Fiona. Gayunpaman, si Tate ay nanumpa sa sumpa ng dugo ng Heaven Vault at nasasakupan niya hanggat hindi pa natatapos ang kontrata. Dahil dito, nadama niyang tungkulin niyang protektahan si Tate na walang kinalaman kay Fiona. Sa oras na ito, matapos marinig ang mga salita ni Fiona, nakangising sinabi ni Lucian, Fiona, tinawag lang kita bilang Deputy Commander Who para sa kapakanan ng iyong ninong. Sa tingin mo ba ay teritoryo ito ng Colossal Heaven Army? Hindi tulad mo, ako ang may kalamangan sa sitwasyong ito. Bakit ako papayag sa iyo at hahayaan kang gawin ang gusto mo? Pagkatapos noon, nang hindi na hinintay ang sagot ni Fiona, ikinumpas ni Lucian ang kanyang kamay at sinabing, Jeric, kayo ni Elder Zongming ang bahala sa kanilang dalawa. Kakalat ang mga Black Profound Guard para guluhin ang lugar at pigilan silang umalis. Ako mismo ang papatay sa taong pumatay sa aking nakababatang kapatid. Pagkarinig pa lang ng boses ni Lucian, ang mga mata niya na lumipat kay Tate, na nakatayo sa likuran ni na Alvin at Fiona, ay nag-alab sa intensyong pumatay. 4,474. Pinoprotektahan ni Alvin si Tate. Mabilis at determinado ang mga utos ni Lucian. Para bang matagal na niyang pinag-isipan kung paano haharapin si Alvin at ang iba pa. Natural lang na wala siyang balak na manakit kay Fiona at gusto lang niya itong pigilan para hindi niya maprotektahan si Tate. Bukod pa rito, kung talagang isusuko niya si Fiona, wala siyang duda na gagamitin nito ang mga paraan ng pagliligtas ng buhay na ibinigay sa kanya ng kanyang umampon na ama, si Bogart. Kung mangyari iyon, mapipilitin din siyang gamitin ang mga paraan ng pagliligtas ng buhay na ibinigay sa kanya ng kanyang ninuno. Natural lang na ayaw niyang gamitin ang mga paraan ng pagliligtas ng buhay para sa isang maliit na bagay, at sigurado siyang ganoon din ang nararamdaman ni Fiona. Dahil dito, napagpasyahan niya na hanggat hindi niya ito itinutulak sa isang sulok at pinipigilan lamang siya, hindi niya gagamitin ang mga paraan ng pagliligtas ng buhay, lalo na ang paggamit ng mga ito dahil sa isang taong tulad ni Tate. Tungkol naman kay Alvin, bagamat nadama ni Lucian na si Alvin ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid, hindi rin niya planong saktan si Alvin at balak lamang niya itong pigilan. Kung tutuusin, batay sa kung gaano kagalang-galang si Fiona kay Alvin, napagpasyahan niya na si Alvin ay mayroon ding pambihirang pinagmulan. Ang taong iyon ay natural na nagtataglay ng mga paraan ng pagliligtas buhay mula sa isang napakalakas na kapangyarihan. Ito na ang hangganan ng kompromiso ni Lucian. Hindi niya sasaktan sina Fiona at Alvin, ngunit hindi niya hahayaang umalis si Tate kahit na si Tate ay nasasakupan ni Alvin. Wala siyang pakialam kung si Alvin ay may pambihirang pinagmulan, at sa kanyang palagay, sapat na hindi niya saktan si Alvin. Tutal, siya rin ay may pambihirang pinagmulan. Sa kanyang palagay, dahil pinatay ng nasasakupan ni Alvin ang kanyang nakababatang kapatid, makatarungan lamang para sa kanya na patayin ang nasasakupan ni Alvin. Maliban na lang kung ang pinakamataas na makapangyarihang sumusuporta kay Alvin ay mas malakas kaysa sa kanyang ninuno, walang paraan na susuko siya sa paghihiganti sa kanyang nakababatang kapatid. Kung hindi, determinado siyang patayin si Tate. Bilang batang Panginoon ng angkan ng mga Zong sa bundok Tai, natural lamang na may kay-abangan si Lucian at hindi basta-basta yumoko.
Sumuko siya kay Mindy dahil ang pinagmulan ni Mindy ay hindi lamang mas mahusay kaysa sa kanya, kundi mas malakas din ito kaysa sa kanya. Hindi nakakahiyang sumuko sa kanya. Gayunpaman, iba si Fiona. Hindi siya sapat para mapa-address siya. Tungkol naman kay Alvin, kahit na pinaghihinalaan niya na may pambihirang pinagmulan si Alvin, wala siyang alam tungkol kay Alvin. Sino ang magsasabing mas nakahihigit ang pinagmulan ni Alvin kaysa sa kanya? Kaya naman, walang paraan para sumuko siya kay Alvin. Sa kanyang palagay, kung gusto ni Alvin na umatras siya, dapat lang ibunyag ni Alvin ang kanyang pinagmulan at patunayan na mayroon siyang mas nakahihigit na pinagmulan. Gawin mo. Kasunod nito, si Jeric at ang tatlong lalaki mula sa angkan ng Zong na halos maihahambing sa walang kapantay na matataas na abanteng kataas-taasang Diyos ay lumipad patungo kina Alvin at Fiona. Kasabay nito, ang 10 Black Profound Guards, na hindi kasing lakas, ay kumalat pinalibutan ang tatlo habang ginugulo nila ang espasyo. Batay dito, malinaw na si Lucian ay bihasa sa batas ng kalawakan at nais niyang pigilan siya sa pag-teleport kay Tate palayo. Habang si Jeric at ang tatlo pa ay lumilipad patungo kina Alvin at Fiona, si Lucian ay matamang nakatitig kay Tate. Sa oras na ito, si Tate, na nawalan na ng pag-asa, ay biglang nakarinig ng isang boses na nagsasabing, "Pasukin mo ang aking special artifact." Bata Panginoon. Nagulat si Tate. Hindi inaasahan ni Tate na patuloy siyang paprotektahan ni Alvin. Tutal, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi pabor sa kanila. Ang lakas ng kanilang mga kalaban ay nalampasan ang sa kanila. Kahit na gamitin nila ang mga paraan ng pagliligtas ng buhay na ibinigay sa kanila, wala itong magiging epekto dahil mayroon din sila ni Lucian. Bukod dito, nariyan si Jeric. Bagamat hindi si Jeric ang young master ng angkan ng Leng, isa pa rin siyang pinahahalagahang prodigy ng angkan ng Leng. Dahil dito, ang Supreme Powerhouse mula sa angkan ng Leng ay tiyak na magbibigay din sa kanya ng ilang paraan ng pagliligtas ng buhay. Kung ipatawag ng magkabilang panig ang mga projection ng kani-kanilang Supreme Powerhouse, ito ay magiging isang komprontasyon sa pagitan ng mga Supreme Powerhouse. Sa oras na iyon, ang panig na may mas malakas na Supreme Powerhouse ang mananalo sa komprontasyon. Hindi na kailangang sabihin, kung matatalo ang kanilang panig, mamamatay si Tate. Bilisan mo. Naiinip na sabi ni Alvin, hinihimok si Tate na pumasok sa kanyang special artifact. Kapag nagsimula na ang laban, hindi na niya mapoprotektahan si Tate. Medyo nagulat din si Fiona na ginawa ni Alvin ang lahat para protektahan si Tate. Hindi niya maiwasang mapaisip, ganito ba siya kay-tiwala dahil sa kapangyarihang nasa likod niya? Dahil determinado si Alvin, naisip ni Fiona na malamang na magtatapos ito sa isang komprontasyon sa pagitan ng mga pinakamakapangyarihang tao. Tutal, hindi sapat ang kanilang pakikipaglaban kay Alvin para harapin ang 5 cultivator na halos maihahambing sa walang kapantay na mga nangungunang advanced na Diyos, kabilang sina Lucian at Jeric. Hindi inaasahan ni Lucian na magiging ganito kay determinado si Alvin na protektahan din si Tate. Malinaw na hindi address si Alvin nang walang laban. Matigas niyang sinabi, "Sige. Laban tayo. Gusto kong makita kung aling kataas-taas ang kapangyarihan ang nagpoprotekta sa iyo." Sa parehong Outer Boundary at Myriad Worlds, pawang sikat ang malalakas at Supreme Powerhouses. Dahil sa maraming hindi inaasahang engkwentro kaya sila naging napakalakas. Lalaban sila para sa mga hindi inaasahang engkwentrong ito, nagagawa ng pangalan para sa kanilang sarili sa kanilang paglalakbay upang lumakas. Para sa mga ordinaryong cultivator, sila ay misteryoso at makapangyarihan, ngunit sa katunayan, hindi sila naiiba sa mga ordinaryong cultivator sa kaibuturan. Tulad ng mga ordinaryong cultivator, sinikap din nilang pagbutihin ang kanilang lakas. Isang halimbawa ng mga sikat na Supreme Powerhouse ay ang Supreme Powerhouse mula sa Zong Clan ng Mount Tai. Gayunpaman, kahit ang kanyang katanyagan at lakas ay walang-wala kumpara sa mga paparating na World Supreme Powerhouse tulad ng nasa Langston Clan, lalo na ang mga World Supreme Powerhouse. Kung tutuusin, ang mga paparating na Supreme Powerhouse ay pangalawa lamang sa World Supreme Powerhouse. Sana ay hindi mo ito pagsisihan, malamig na sabi ni Lucian bago siya lumipad palapit para sumama kina Jeric at sa tatlong iba pang lalaki. Pagkatapos, sinabi niya kay Fiona,
Fiona, nababaliw na ang kaibigan mo, at ipinapayo ko sa iyo na huwag kang makialam. Nang marinig ang mga salitang ito, bahagyang ngumiti si Fiona at sinabing, Lucian, sinabi mo lang na kaibigan ko siya, di ba? Paano ako hindi makakagawa ng kahit ano at panoorin ang kaibigan kong lumaban? Kasunod nito, ang banal na enerhiya ni Fiona, na puspos ng batas ng kalawakan, ay sumulpot, na naging sanhi ng pag-alo ng kawalan. Bagamat nakakaramdam siya ng pressure mula sa kanyang mga kalaban, hindi siya natakot. Tutal, mayroon din siyang mga trahedya. 4,475. Ang batas ng kalawakan ni Alvin ay nagkaroon ng pagsulong. Tiwala si Fiona sa kanyang mga kahangahangang kakayahan. Sa kasalukuyan, wala pa sila sa 3 dakilang sagradong kaharian. Kahit na nasa 3 dakilang sagradong kaharian sila, tiwala siyang walang makakapatay sa kanya maliban na lang kung sila ay mga santo o mga malapit ng maging santo. Ang kailangan lang niyang gawin ay huwag pumasok sa mga malayang kaharian na nagbabawal sa paggamit ng mga paraan na naigil iligtas buhay na ibinigay sa kanya ng kanyang umampon na ama. Sa pagkakataong ito, tumingin si Fiona kay Alvin, na nakatayo malapit, at nag-isip-isip sa loob, mukhang malaki ang tiwala niya sa kanyang taga-suporta. Isa na bang napipintong santo ang kanyang taga-suporta? Hindi siya maaaring maging santo, di ba? Ang katotohanang patuloy na pinuprotektahan ni Alvin si Tate sa ilalim ng ganitong mga pangyayari ay nagpapatunay na hindi siya nag-aalala kahit na ipatawag nilang lahat ang mga proyeksyon ng kani-kanilang mga Supreme Powerhouse. Batay sa kanyang kumpiyansa, walang duda na ang Supreme Powerhouse sa likod niya ay napakalakas. Nalilito pa rin si Fiona nang marinig niya si Alvin na nagsabi, ikaw ang bahala kay Lucian at iwan mo sa akin ang 4 na natitira. Naisip ni Fiona sa sarili, gulat na gulat, ang lalaking ito, plano niyang labanan sina Jeric at ang iba pang 3 ng mag-isa. Bagamat hindi kilala ni Fiona ang 3 lalaking dinala nina Lucian at Jeric, batay sa kanilang banal na enerhiya at antas ng pag-unawa sa kanilang mga batas, alam niyang halos maihahambing sila sa walang kapantay na mga matataas na kataas-taasang Diyos. Kahit na bahagyang mas mahina sila kaysa sa kanya, magiging mahirap para sa kanya na talunin silang sama-sama ng mag-isa. Halos hindi niya kayang panindigan ang kanyang paninindigan kung dalawa sa kanila ay magsasanib puwersa, ngunit kung lahat sila ay magsasanib puwersa, sandali na lamang bago siya matalo. Baliw ba si Fulton? Talaga bang lalabanan niya silang 4 ng mag-isa? Iniisip ba niya na siya si Mindy? Sa palagay ni Fiona, gamit ang lakas ni Alvin, ang pagharap sa 4 na cultivator na halos maihahambing sa walang kapantay na mga nangungunang abanteng Supreme Gods ay walang pinagkaiba sa pagpigil sa isang malaking alon gamit ang Wallis. Hindi sana ganoon kahirap paniwalaan ni Fiona kung si Mindy, na kinikilalang walang talo sa mga nasa ilalim ng kaharian ng walang kapantay na mga nangungunang abanteng kataas-taasang Diyos sa kaharian ng mapayapang kapangyarihan, ay kayang harapin silang 4 ng mag-isa. Gayunpaman, ang kakayahang harapin sila ay nangangahulugan na kayang panindigan ni Mindy ang kanyang paninindigan. Hindi ibig sabihin nito ay kayang talunin sila ni Mindy. Lahat sila ay malapit sa kaharian ng walang kapantay na mga nangungunang abanteng kataas-taasang Diyos. Kahit na malakas si Mindy, limitado pa rin ang kanyang lakas. Posible pa rin niyang talunin si Jeric at ang isa pa sa 3 lalaking iyon, ngunit imposibleng talunin ang 3 sa kanila, lalo na ang 4. Habang nawawala pa rin sa kanyang pag-iisip si Fiona, nakita niya si Alvin na lumipad patungo sa 4 na tao, at nagkusang umatake. Para siyang isang matalas na espada sa sandaling ito. Kailangan niyang planuhin na harapin silang 4 habang tinatawag niya ang probisyon ng pinakamakapangyarihang nilalang sa likuran niya, pagtatapos ni Fiona sa loob-loob. Sa huli, anuman ang iniisip niya, hindi na siya nagsalita at gumawa na lamang ng hakbang. Inilabas ni Fiona ang kanyang Feng Shui Compass, isang pangunahing banal na artifact. Espesyal itong ginawa ng kanyang umampon na ama para sa kanya. Hindi lamang ito angkop para sa kanya, kundi lubos din nitong pinalakas ang kanyang lakas. Sa sandaling matanggap niya ito, magagamit niya ito ng may kasanayan at hindi na niya kailangan ng oras para masanay dito tulad ng kung bibigyan siya ng isa pang pangunahing banal na artifact. Bagamat ang 7 Orifices Exquisite Sword ay hindi espesyal na ginawa para kay Alvin, pamilyar na pamilyar siya rito at hindi na niya kinailangang mag-aksaya ng oras sa pag-aangkop dito matapos itong ging isang pangunahing banal na artifact.
Ito ay dahil ang Seven Orifices Exquisite Sword ay matagal na niyang kasama bago pa man ito maging isang pangunahing banal na artifact. Gayunpaman, para sa karamihan ng mga tao, kakailanganin ng medyo matagal bago masanay sa kanilang mga pangunahing banal na artifact. Sa panahong iyon, hindi nila magagamit ang buong lakas ng kanilang mga pangunahing banal na artifact. Matagal ko nang naririnig ang reputasyon ng batang Panginoon ng angkan ng Zong sa bundok Tai. Ipakita mo sa akin ang iyong lakas ngayon, sabi ni Fiona habang sumusugod siya patungo kay Lucian. Hindi minamaliit ni Lucian si Fiona. Tutal, alam niyang ito ang minamahal na anak ni Bogart, ang commander ng Colossal Heaven Army, at sa murang edad, halos maihahambing na siya sa isang walang kapantay na pinakamataas na kataas-taasang Diyos. Bagamat mas kaunti ang mga babaeng cultivator kaysa sa mga lalaking cultivator, lahat sila ay napakatalino at makapangyarihan. Si Mindy ay isang mabuting halimbawa, at ito ay isang taong hindi niya pinanggahasan na pukawin. Dahil kay Mindy kaya kinailangan niyang umatras noon kahit na ayaw niya. Nangahas lamang siyang kumilos pagkatapos niyang humiwalay sa kanya. Gayunpaman, masasabing iginagalang niya ito hindi lamang dahil sa lakas nito, kundi dahil din sa angkan ng Langston ng Divine Gateway. Fiona. Ungol ni Lucian. Kasabay nito, sumabog ang kanyang banal na enerhiya mula sa kanyang katawan habang inihahagis niya ang kanyang batas. Tila lumaki siya, naging isang higanti, habang ang enerhiya ng dugo ay nanatili sa kanyang katawan. Hindi siya nag-atubiling gamitin ang kapangyarihan ng bloodline sa sandaling umatake siya. Ang kapangyarihan ng bloodline ng angkan ng Zong ay medyo malakas, na ginagawang mga higanti sila at halos hindi mapigilan. Malamig na tumawa si Fiona. Nang makitang ginamit ni Lucian ang kanyang bloodline power, hindi na rin siya nag-atubili at ginamit na lamang ang kanyang bloodline power. Noong una, plano niyang bantayan si Alvin kung sakaling kailanganin nito ng tulong. Gayunpaman, batay sa kasalukuyang sitwasyon, alam niyang hindi niya kayang magambala. Dahil ginagawa na ni Lucian ang lahat para sa kanya, kailangan na rin niyang gawin ang lahat para sa kanya. Inisip niya na sinasadya ito ni Lucian para hindi niya matulungan si Alvin. Tunay nga, tama si Fiona. Sinusubukan ni Lucian na tulungan si Jeric at ang iba pa upang mabilis nilang matalo si Alvin o mapilitan si Alvin na ipatawag ang nakausling Supreme Powerhouse sa likuran niya. Sa oras na iyon, masusuri niya kung si Alvin ay isang taong kaya niyang saktan o hindi. Kung ang Supreme Powerhouse ay hindi kasing lakas ng kani-kanilang Supreme Powerhouse, marahil, hindi nila kailangang ipatawag ang kani-kanilang Supreme Powerhouse. Sa oras na iyon, kailangan lang nilang ibunyag ang pagkakakilanlan ng kanilang mga Supreme Powerhouse upang mapilitan si Alvin na ibigay si Tate. Kung tutuusin, kung maaari, ayaw nilang gamitin ang mga Jade Token upang ipatawag ang kanilang mga Supreme Powerhouse. Ang ganitong uri ng Jade Token ay nangangailangan ng maraming enerhiya at oras para mabuo ang isang Supreme Powerhouse. Swoosh! Isang sinag ng espada na may 7 kulay na pinalakas ng batas ng space shotput sa sandaling ito. Malamig na kumislap ang mga mata ni Alvin habang iniisip niya ang sarili, dumating ang mga taong ito sa tamang panahon. Ang batas ko ng kalawakan ay nagkaroon ng maling tagumpay, at ipinadala ng mga taong ito ang kanilang mga sarili para subukan ko ito sa kanila. Kalahating buwan na ang nakalipas, sa wakas ay naunawaan ni Alvin ang kanyang batas ng kalawakan sa perpektong anyo. Hindi na kailangang sabihin, pagkatapos ng tagumpay, ang kanyang batas ng kalawakan ay lalong lumakas, lalo na't naabot na nito ang perpektong anyo. Bago ang tagumpay, malapit na siya sa kaharian ng walang kapantay na mga nangungunang abanteng kataas-taasang Diyos. Pagkatapos ng tagumpay, kahit na hindi pa siya isang walang kapantay na nangungunang abanteng kataas-taasang Diyos, isa na siya sa pinakamalakas sa mga nasa ilalim ng kaharian ng walang kapantay na mga nangungunang abanteng kataas-taasang Diyos. Tiwala siya kahit na kailangan niyang labanan si Mindy, na kilala bilang walang talo sa mga nasa ilalim ng kaharian ng walang kapantay na mga nangungunang abanteng kataas-taasang Diyos sa Peaceful Might Realm. Sigurado siyang hindi siya mas mahina kaysa sa kanya. 4,476. Si Alvin hindi ba higit na mas mahina kaysa Mindy? Matapos maabot ni Alvin ang perpektong anyo ng batas, malinaw niyang naramdaman ang malaking pagbuti sa kanyang lakas.
Alam niyang madali para sa kasalukuyang nakaranas ng tagumpay na talunin ang nauna sa kanya bago ang tagumpay. Bagamat wala pa siya sa kaharian ng isang walang kapantay na pinakamataas na abanteng kataas-taasang Diyos, walang alinlangan na mas malakas siya kaysa sa iba pang katulad niya na malapit sa kaharian ng isang walang kapantay na abanteng kataas-taasang Diyos. Nang maramdaman niya ang kanyang lakas pagkatapos ng kanyang tagumpay, agad niyang naisip si Mindy na nakilala niya kamakailan lamang. Si Mindy, ang pinakamatandang batang binibini ng angkan ng Langston ng Divine Gateway, ay kinikilala bilang walang kapantay sa mga nasa ilalim ng kaharian ng walang kapantay na mga matataas na kataas-taasang Diyos sa kaharian ng mapayapang kapangyarihan. Dati, hindi nilabanan ni Alvin si Mindy, ngunit ramdam niya ang matinding pang-aapi mula rito. Nang mga oras na iyon, malinaw niyang naramdaman ang agwat sa pagitan nila. Gayunpaman, ngayong nagkaroon na ng tagumpay ang kanyang batas ng kalawakan, tiwala siyang hindi niya iyon mararamdaman kung sakaling magkita silang muli. Hindi inaasahan, bago niya muling nakilala si Mindy, pinangunahan ng batang Panginoon ng angkan ng Zong sa bundok Tay ang kanyang mga tauhan. 5 sa kanila ang malapit sa kaharian ng walang kapantay na matataas na kataas-taasang Diyos, at nais nilang ibigay niya at ni Fiona si Tate sa kanila. Medyo tiwala ang mga taong ito na hindi nila gagamitin ang mga bagay na Nagel iligtas buhay na ibinigay sa kanila ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang para sa kapakanan ni Tate. Bagamat tapat si Alvin sa pagprotekta kay Tate, kinailangan pa rin niyang mag-isip ng 2 beses tungkol sa paggamit ng Spirit Blood Essence na ibinigay sa kanya ni Lex. Ang Heaven-bearing Sword Saint. Ang Spirit Blood Essence din ang tanging bagay na nakapagliligtas ng buhay na pagmamayari niya mula sa isang Supreme Powerhouse. Kung gagamitin niya ito para tulungan si Tate, nangangahulugan ito na mawawalan siya ng pagkakataong magligtas ng buhay. Kung talagang mangyayari iyon, alam niyang hindi niya gagamitin ang Spirit Blood Essence at gagawin lamang niya ang kanyang makakaya para protektahan si Tate. Maswerte si Tate sa pagkakataong ito na nakagawa ako ng isang tagumpay, naisip ni Alvin sa sarili habang mahinahon siyang nakatayo sa tapat ni Jeric at ng iba pa. Si Jeric ay isang henyong disipulo ng angkan ng Leng sa Winterland. Bihasa siya sa batas ng yelo at naunawaan niya ito sa perpektong anyo. Walang duda na malalim ang kanyang pag-unawa sa batas ng yelo. Kapag kumilos siya, agad na bumababa ang temperatura sa paligid. Para bang dumating na ang taglamig. Nang lumitaw ang penomeno ng batas, ang buong lugar ay naging maniebing lupain. Hawak ni Jeric ang isang pangunahing banal na artifact sa anyo ng isang espada. Ang espada ay parang gawa sa yelo. Ito ay malinaw at naglalabas ng malamig na hangin. Nang iwi na siwas niya ito, nagyelo ang lahat ng nasa likuran nito, kasama na ang mga bitek sa kawalan. Kung tungkol naman sa 3 iba pang kasama ni Jeric, natural lang na mayroon din silang mga pangunahing banal na artifact. Tutal, hindi lang sila malapit sa kaharian ng walang kapantay na mga nangungunang advanced supreme gods, kundi miyembro rin sila ng Zong clan ng Mount Tai. Hindi nakakagulat na mayroon din silang mga pangunahing banal na artifact. Katulad ni Jeric, naunawaan din nila ng husto ang kani-kanilang mga batas. Iba sila kay Alvin na nakakuha ng lakas na halos kapantay ng isang walang kapantay na pinakamataas na abanteng kataas-taasang Diyos mula sa kanyang sword daw at hindi mula sa kanyang batas ng kalawakan, na dati ay hindi pa umaabot sa perpektong anyo. Bago ang kanyang tagumpay, hindi siya mas malakas kaysa sa mga taong nasa harap niya, ngunit ngayong nakalusot na siya, ang kanyang lakas ay bumuti ng malaki. Swoosh! Ang 7 kulay na sinag ng espada ni Alvin ay sumilay. Ang kinang nito ay tuluyang natabunan ang lupain na ginawang lupain ng nyebe ni Jeric. Ang mga sinag ng espada ay nagkulay ng iba't ibang kulay sa maputlang lupain sa isang kisap mata lamang. Habang gumagalaw ang mga ito, nagdulot ito ng pag-alo ng kanilang nakakatakot na mga kapangyarihan sa kalawakan. Sa isang atake lang, matagumpay na napigilan ni Alvin ang magkasanib na pag-atake ni Jeric at ng iba pa. Swoosh! Nang magbanggaan ang mga pag-atake, isang nakakatakot na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa hangin. Isang malaking punit sa espasyo ang lumitaw kaagad pagkatapos ng banggaan, at pagkatapos ay isang malaking vortex ang lumitaw, hinaila ang lahat ng mga halaman sa lupa papunta rito. Ang lakas ng banggaan ay lumakas sa lahat ng direksyon, na lalong nagpapinsala sa mga nakapalibot na lugar. Paano ito nangyari?
Bulalas ni Jeric. Kinilabutan siya, gulat na gulat, at hindi makapaniwala. Isang matandang lalaki, isa sa tatlong lalaking kasama ni Jeric, ang nanginginig na nagsabi, siya ay. Ang lakas niya ba? Sa oras na ito, sina Lucian at Fiona, na kanina lang ay nag-aaway, ay umatras dahil sa lakas ng banggaan. Agad silang lumingon sa direksyon ng kaguluhan at nakita ang malawak na kalawakan ng pagkawasak. Gulat na gulat sila at hindi makapaniwala habang nakatingin sa umiikot na vortex. Maya-maya, nakita ni Lucian at Fiona si Jeric at ang iba pa, na umatras na sa malayo. Base sa kanilang mga ekspresyon, hindi mahirap sabihin na sila ay nagpapanik. Lalong nagulat sila nang makita nila si Alvin na mukhang hindi naman gaanong pagod. Naabot na ba ng batas niya ng kalawakan ang perpektong anyo? Bulalas ni Fiona na nakaintindi rin sa batas ng kalawakan, sa loob-loob matapos niyang maramdaman ang enerhiya mula sa batas ni Alvin na hindi pa rin nawawala. Tiningnan niya si Alvin at nanginginig na nagtanong, puno ng takot, ikaw. Mayroon ka bang naabot na tagumpay sa batas mo ng kalawakan? Alam na alam ni Fiona ang antas ng lakas ni Alvin. Tutal, kakalaban lang niya ito kamakailan. Noong panahong iyon, hindi pa siya nakakapagtagumpay sa kanyang batas, ngunit pantay ang kanilang laban. Nagawa niyang makipaglaban dito sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanyang nakakatakot na sword daw. Natulala si Fiona habang iniisip ang sarili, dahil sa kanyang nakakatakot na sword daw at sa kanyang batas ng kalawakan na umabot na sa perpektong anyo, hindi ba siya mas mahina kaysa kay Mindy? Pinagmasdan ni Fiona ang pinsala sa paligid ni Alvin at lalong kinumpirma ang kanyang haka-haka. Kung uunlad muli ang sword daw ni Fulton, baka maging isang walang kapantay na top advanced supreme god siya. Ngayong naabot na ng batas ng kalawakan ni Alvin ang perpektong anyo, ang mga susunod na pagpapabuti nito ay magiging limitado hanggang sa maabot nito ang pinakamataas na yugto. Bago pa man umabot ang batas ng kalawakan sa pinakamataas na yugto, maaari lamang siyang maging isang walang kapantay na pinakamataas na abanteng kataas-taasang Diyos kung lalo pa niyang pagbubutihin ang kanyang sword daw. Alam na alam ito ni Fiona dahil ang kanyang batas ng kalawakan ay nakarating na sa perpektong anyo noon pa man, at ang malaking bahagi ng kanyang las ngayon ay mula sa mastery daw. Gayon din, si Lucian, na nilabanan ni Fiona, ay lubos na naunawaan ang batas at hinugot ang halos lahat ng kanyang lakas mula sa saber daw, na isa rin sa 4 na daw ng langit at lupa. 4,477. Ang espekulasyon ni Lucian. Pangalawang pagbangga. Hindi pa siya isang walang kapantay na pinakamataas na abanteng kataas-taasang Diyos, sabi ng matandang lalaki, isa sa 3 lalaking umatake kasama si Jeric kanina. Napakamapagmasid niya, at ngayon ay matamang nakatitig kay Alvin na may takot sa kanyang mga mata habang patuloy na sinasabi, ang kanyang batas ng kalawakan ay nakarating na sa perpektong anyo hindi pa katagalan. Ang dahilan kung bakit siya napakalakas ay dahil sa kanyang sword daw. Sa kasalukuyan, hindi siya mas mahina kaysa kay Binibining Mindy mula sa angkan ng Langston. Ang matandang lalaki ay isang nakatatanda sa angkan ng mga Zong sa bundok Tai. Hindi pa katagalan, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Lucian at umalis sa angkan upang tulungan si Lucian. Nalaman din niya na hindi nakakilos si Lucian noon dahil sa intervention ni Mindy. Hindi siya nagulat na hindi kinalaban ni Lucian si Mindy. Tutal, kahit tulungan ni Jeric si Lucian, hindi lamang sila makikinabang sa pakikipaglaban kay Mindy, kundi masasaktan din nila si Mindy, na hindi naiiba sa pagkakasakit sa angkan ng mga Langston. Natural lamang na narinig ng matandang lalaki ang tungkol kay Mindy at alam niyang kinikilala siyang walang kapantay sa mga nasa ilalim ng kaharian ng walang kapantay na mga matataas na kataas-taasang Diyos sa kaharian ng mapayapang pangyarihan. Kaya naman, hindi niya maiwasang ikumpara si Alvin sa kanya. Hindi siya mas mahina kaysa kay Mindy. Sa di kalayuan, naging hindi maganda ang ekspresyon ni Lucian nang marinig niya ang pagtatasa ng matanda. Maya-maya, tinanong niya si Alvin sa malalim na boses, maaari ko bang itanong kung saan ka nanggaling? Marahil, ang angkan ng Zong sa bundok Tai ay kaakibat ng puwersang kinabibilangan mo. Mas naging magalang na ang tono ni Lucian ngayon. Gayunpaman, maririnig pa rin ang pag-aatubili sa kanyang boses. Sumulyap lamang si Alvin kay Lucian nang walang pakialam bago ito umiwas ng tingin. Malinaw na wala siyang balak na tumugon kay Lucian.
Namula agad sa galit ang mukha ni Lucian nang makita ito. Tutal, bilang young master ng Zong Clan ng Mount Tai, hindi pa siya tinatrato ng ganito. Kung hindi lang siya nag-aalala sa pinagmulan ni Alvin, malamang ay nagalit na siya ngayon. Sa kabaligtaran, nanatiling walang pakialam si Jeric. Sabi niya, hindi ako naniniwalang kapantay niya si Mindy. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsasabi sa tatlong lalaki, naging pabaya tayo at minamaliit natin siya kanina. Pagkatapos nito, tayong apat ay aatake ng buong lakas. Tingnan natin kung kaya pa niya ipagtanggol ang sarili niya laban sa atin. Kung kaya niya, ibig sabihin ay hindi talaga siya mas mahina kaysa kay Mindy. Nang mawala ang boses ni Jeric, sabay-sabay na tumingin ang tatlong lalaki kay Lucian. Sila nga pala ay mga miyembro ng angkan ng Zong, at ipinatawag sila rito ni Lucian. Natural lamang na nakinig sila kay Lucian. Si Jeric, sa kabila ng kanyang magandang relasyon kay Zongju, ay hindi kwalipikado na utusan sila. Nang makita ang malungkot na pagtango ni Lucian, sa wakas ay tumango ang tatlo bilang tugon sa mga salita ni Jeric. Habang sumusulong sila kasama si Jeric, ang blood chi ay biglang kumalat at nanatili sa kanilang mga katawan. Tulad ng iminungkahi ni Jeric kanina, lahat sila ay umatake ng walang pigil sa pagkakataong ito. Ang apat na figure, na mukhang Maringel, ay nagwawala sa pagitan ng langit at lupa, na naging sanhi ng pagbitak ng kawalan. Tila natatabunan nila ang araw sa sandaling ito gamit ang kanilang nakakatakot na lakas. Swoosh! 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 Kasabay ng umaagos na kapangyarihan, lumitaw ang mga penomeno ng mga batas. Natural itong nakakuha ng atensyon ng lahat ng nasa paligid. Gayunpaman, walang sino man ang lumapit para tumingin. Marahil, hindi sila nang ahas na lumapit para tumingin dahil sa kanilang kakulangan ng lakas, sa takot na maapektuhan ng laban. Libu-libong milya ang layo, isang figure na lumilipad ng napakabilis ang biglang huminto. Tumingin siya sa direksyon ng kaguluhan ng may takot habang bumubulong, langit. Sino ang lumalaban? Ang kapangyarihan ay nakakapangilabot. Ang mga enerhiya. Tiyak na hindi sila mga ordinaryong advanced na Supreme Gods. Sa ibang lugar na 8,000 milya ang layo. Isang matipunong figure ang nakatayo sa tuktok ng bundok at tumingin sa direksyon ng kaguluhan. Kumislap ang kanyang mga mata sa takot habang sinasabi niya, bagamat matagal na akong isang advanced Supreme God, sa palagay ko ay hindi ko kayang tiisin kahit isang galaw mula sa mga taong iyon. Sila ba ay walang kapantay na top advanced Supreme Gods? Kahit na hindi, malapit na silang maging isa. Balik sa larangan ng digmaan. Hindi naniniwala si Jeric na kapantay ni Alvin si Mindy. Kaya naman, nakipagtulungan siyang muli sa tatlong lalaki mula sa angkan ng Zong at inatake si Alvin. Sa pagkakataong ito, hindi napigilan ng apat ang kanilang pag-atake at buong lakas na lamang nilang inatake. Sa di kalayuan, sina Lucian at Fiona, na kanina pa nag-aalab ang kanilang loob sa pakikipaglaban, ay palihim na tumigil sa pag-aaway at pinanood ang komprontasyon. Tutal, batay sa maikling pag-uusap nila ni Lucian, natukoy niya na pareho silang magkapantay. Ngayon, gusto niyang makita ang lakas ni Alvin matapos ang tagumpay sa batas ng kalawakan nito. May mga doppelganger si Fulton, ngayong nakapasok na ang batas ng kalawakan niya, malamang mas malakas na rin ang doppelganger niya mula sa batas ng kalawakan, naisip ni Fiona, na alam ang nakatagong lakas ni Alvin. Kasabay nito, hindi man lang natigilan si Alvin nang harapin ang mga pag-atake ni Jeric at ng tatlong lalaki. Sa kabaligtaran, nagniningning ang kanyang mga mata habang sumusugod siya upang salubungin sila. Habang lumilipad siya palabas, lumitaw ang kanyang doppelganger. Ang doppelganger ay lubos na kamukha niya maliban sa mga mata nitong walang buhay. Bukod doon, ang mga galaw at bilis nito ay hindi gaanong mas mabagal kaysa kay Alvin. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Lucian. Doppelganger. Galing siya sa Myriad Worlds. Bagamat sila ay mga cultivator na ang kapangyarihan sa bloodline ay nagbigay daan sa kanila na bumuo ng mga doppelganger sa outer boundary, karamihan sa mga cultivators outer boundary na nagmamay-ari ng mga doppelganger ay mula sa Myriad Worlds. May tiyak na pagkaunawa si Lucian sa mga mundo ng Myriad. Noong bata pa siya, narinig na niya mula sa kanyang mga nakatatanda ang tungkol sa hindi mabilang na mga makapangyarihang nilalang sa mga mundo ng Myriad.
Sa katunayan, may ilang bumibisitang nakatatanda sa angkan ng Zong sa Mount Tai na nagmula sa mga mundo ng Myriad. Narinig niya na ang mga nasa tatlong pinakamalakas na mundo ay mas makapangyarihan pa kaysa sa mga santo sa Outer Boundary, at narinig din niya ang tungkol sa mga puwersang may ranggong santo sa tatlong pinakamalakas na mundo. Wala siyang gaanong alam tungkol sa ibang mga puwersa. Limitado lamang ang kanyang kaalaman sa mga sinabi sa kanya. Hindi pa siya nakapunta sa mga mundo ng Myriad noon. Naalala ni Lucian ang lahat ng nangyari bago niya naisip sa loob-loob, kung siya ay mula sa Myriad Worlds, malamang na siya ay mula sa isang puwersang may ranggong santo sa Myriad Worlds. Kasabay nito, 6 na figure ang nagbanggaan sa di kalayuan. Walang takot na nakipaglaban si Alvin at ang kanyang doppelganger kay Jeric at sa iba pang 3 lalaki. Sa kabila ng presensya ng kanyang doppelganger, ang laban ay maituturing na isang laban na isa laban sa 4. Dahil walang doppelganger ang 4 na lalaki, kaya lang nilang lumaban gamit ang kanilang bloodline powers. Sa sandaling ito, tumingin si Lucian kay Fiona at nagtanong gamit ang voice transmission, "Fiona, saang mundo siya nanggaling?" Sinabi ba niya sa iyo na nagmula siya sa Myriad Worlds? Bahagyang nagulat si Fiona na mabilis na naintindihan ni Lucian. Gayunpaman, nagkunwari siyang nalilitong ekspresyon at nagtanong, "Ha? Anong ibig mong sabihin? Anong mundo?" Tila naloko si Lucian ni Fiona. Bumulong siya, kung hindi siya mula sa Myriad Worlds, kasama ang kanyang mga doppelganger, isa lamang siya sa iilang puwersa sa Outer Boundary. Sa mga cultivator sa Outer Boundary, marami sa kanila ang nagtataglay ng bloodline powers, at kakaunti lamang ang nagtataglay ng doppelganger. Marahil ay may ilang demi-saints, na malapit ng maging saints, na nagtataglay ng doppelganger at isang saint na nagtataglay ng doppelganger. Biglang may pumasok na ideya sa isip ni Lucian, at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Umiling siya at naisip, "Teka. Dahil galing ako sa isang angkan, nakasanayan ko lang na ibang angkan ang tinitingnan ko. Maaari rin siyang galing sa isang sekta. May posibilidad din na isa siyang disipulo ng isang demi-saint." Base sa kung gaano katapang si Alvin nang harapin siya, nagteorya si Lucian na si Alvin ay dapat na may suporta ng isang demi-saint. Bagamat ang angkan ng Zong ay isang makapangyarihang puwersa sa ikalawang antas sa Peaceful Might Realm, ang angkan ay walang mga demi-saint. Gayunpaman, ang angkan ay may ilang mga Supreme Powerhouse. Sa mga Supreme Powerhouse, isa sa kanila ay katulad ni Bogart, ang Panginoon ng Colossal Heaven Army, at malapit ng maging isang demi-saint. Kung isa sa alang-alang kung gaano katapang si Alvin, naisip ni Lucian na ang tao o puwersa sa likod ni Alvin ay tiyak na isang demi-saint o mayroon man lang isang demi-saint. Sa sandaling ito, biglang natauhan si Lucian dahil sa isang malakas na kaguluhan. Mabilis siyang tumangala at nakitang tapos na ang komprontasyon sa pagitan ni Alvin at ng iba pa. Biglang milis ang tibok ng kanyang puso habang iniisip niya sa sarili, ano ang mga resulta. Si Fiona, na nakatayo sa malapit, ay tumingin din ng mabuti sa unahan. Unti-unting nawala ang usok, at unti-unting tumilapon ang alikabok, na nagpapakita ng tanawing nakatago kina Lucian at Fiona. Ilang sandali lang ang nakalipas. Natigilan ang dalawa habang pinagmamasdan ang tanawin sa kanilang harapan dahil sa gulat. Ito. 4,478. Demi-saint. Nakita ni na Fiona at Lucian si Jeric at ang 3 iba pang lalaki na hingal at mapatla ang mga mukha. May bakas ng dugo sa gilid ng kanilang mga labi. Halata na sila ay malubhang nasugatan. Sa kabaligtaran, ang binata na nakasuot ng lila na nakatayo sa tapat nila ay medyo mapatla lamang, at ang kanyang doppelganger ay bahagyang naaninag, na parang anumang oras ay maaaring mawala. Tumingin si Alvin sa mga taong nasa harap niya at bumantong hininga. Hindi pa ako isang walang kapantay na top advanced supreme god kaya hindi ko pa sila lubusang matatalo. Hindi pinigilan ni Alvin ang sarili niyang lakas, maliban sa 5 banal na elemento at ang banal na puno ng buhay, noong umatake siya kanina. Hindi niya ginamit ang iba pa niyang mga doppelganger dahil ang iba pa niyang mga batas ay hindi pa umaabot sa perpektong anyo. Kung ginamit niya ang mga ito, hindi sana ito naiiba sa kumpay ng kanyan.
Lalo na ang lahat ng 5 banal na elemento at ang banal na puno ng buhay, kung si Alvin ay may tulong lamang mula sa world-cleansing divine water, ang kanyang mga kalaban ay nasa mas kakilakilabot na kalagayan ngayon, at hindi siya masasaktan kahit kaunti. Gayunpaman, medyo ipinagmamalaki niya na hindi siya umaasa sa kanila. Kahit sa tulong ng banal na puno ng buhay at ng banal na tubig na naglilinis ng mundo, imposibleng mapatay niya si Jeric at ang 3 iba pang lalaki maliban kung ang kanyang sword daw ay bumuti ng malaki o ang kanyang batas ay umabot sa pinakamataas na antas. Kung matutupad niya ang isa sa 2 kondisyong iyon, siya ay magiging isang walang kapantay na top advanced Supreme God, na mas bihira pa kaysa sa mga Supreme Powerhouse. Gayunpaman, magiging napakahirap para sa batas ng kalawakan na lalong umunlad pagkatapos nitong maabot ang perpektong anyo. Bukod sa pagkakaroon ng mahusay na kasanayan sa pag-unawa, kakailanganin din ng maraming swerte at mga hindi inaasahang engkwentro. Ang aking batas ng kalawakan ay mabilis na nakarating sa perpektong anyo pangunahin dahil sa floating image pearls na naglalaman ng mga recording ng mga laban ng walang kapantay na mga nangungunang advanced supreme gods na nakakaintindi sa batas ng kalawakan. Bukod doon, medyo matagal na rin mula noong hindi ako nakagawa ng anumang mga pagpapabuti sa aking sword daw. Habang tumatagal ang aking pag-unlad, mas mahirap itong umunlad. Parang papalapit na ako sa isang dead end sa aking kasalukuyang kaharian. Marahil, dapat akong bumalik sa God-defying world upang mahanap ang Panginoon upang mapag-usapan ko ito sa kanya. Sigurado akong maliliwanagan ako. Ang sword daw ni Alvin ay orihinal na inspirasyon ng kay Feng Qingyang kahit na iba na ito ngayon. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay maaaring kapantay o mas malakas kaysa kay Feng Qingyang, ngunit alam niyang ang kanyang sword daw ay mas mababa pa rin kaysa kay Feng Qingyang. Kung ang aking sword daw ay umabot sa antas ng sword daw ng aking amo, ako ay magiging isang walang kapantay na top advanced supreme god ngayon matapos maabot ng aking batas ng kalawakan ang perpektong anyo. Kasabay nito, muling napagtanto ni Alvin kung gaano kaitikot at kalalim ang sword daw ni Feng Qingyang. Marahil, kahit sa mga pinakamakapangyarihan sa mundo. Nakilala rin bilang mga saints in the outer boundary, kakaunti ang may kakayahang maunawaan ang weapon daw ng kasing husay o mas mahusay kaysa sa Panginoon. Matapos gumugol ng ilang oras sa outer boundary, maraming natutunan si Alvin. Una, hanggat nauunawaan ng isang supreme powerhouse ang isang batas hanggang sa pinakamataas na antas, halos kasing lakas sila ng isang demi-saint kahit na hindi nila nauunawaan ang alinman sa 4 na daos ng langit at lupa. Ang ilan sa mga supreme powerhouse na may makapangyarihang divine tree of life ay maaaring maging kasing lakas ng isang demi-saint. Ito rin ang dahilan kung bakit ang walang kapantay na top advanced supreme gods ay nagtataglay ng lakas na maihahambing sa napipintong saint kahit man lang pagkatapos maging isang supreme powerhouse. Ang ilang napakalakas na walang kapantay na top advanced supreme gods ay maaari pang maging demi-saint. Kung tungkol naman sa mga walang kapantay na top advanced supreme gods na nakaunawa sa batas hanggang sa pinakamataas na antas at nagtataglay ng malalim na pag-unawa sa isa sa 4 na daos ng langit at lupa, sila ay magiging isang saint sa sandaling maging isang supreme powerhouse sila. Si Alvin ay may mga katangian ng isang santo sa sandaling siya ay naging isang supreme powerhouse. Kung mauunawaan niya ang batas ng kalawakan hanggang sa pinakamataas na antas, gamit ang antas ng kanyang sword daw, siya ay magiging isang santo sa sandaling siya ay maging isang supreme powerhouse. Bumantong hininga si Alvin sa loob-loob niya, dismayado sa sarili dahil hindi niya nagawang talunin ng lubusan ang 4 na taong nasa harap niya. Samantala, katulad ni Fiona at Lucian, si Jeric at ang 3 iba pang lalaki, na nakaranas ng hindi pangkaraniwang nakakatakot na lakas ni Alvin, ay tumingin sa kanya ng may takot at hindi makapaniwala. Paano siya naging ganito kalakas? Hindi pa naman talaga siya isang walang kapantay na top advanced supreme god. Masyadong malakas ang kanyang sword daw, natatakot ako na kahit si Mindy ay hindi man lang kayang tapatan siya ngayon, naisip ni Jeric sa sarili, takot na takot. Dati, hindi naniniwala si Jeric na kapantay ni Alvin si Mindy. Gayunpaman, pagkatapos ng kanilang pangalawang palitan ng mga salita, kung saan umatake sila ng buong lakas, lubos siyang nawala ng pakialam sa ideyang iyon. Sino siya? Sa sobrang lakas niya, hindi siya maaaring maging isang walang kwentang tao sa 3 dakilang sagradong kaharian, lalo na ang ating mapayapang kaharian.
Saang puwersa siya nanggaling? Ang tatlong lalaki mula sa angkan ng Zong, na malapit sa kaharian ng walang kapantay na matataas na kataas-taasang Diyos, ay nakatitig din kay Alvin ng may takot. Sa oras na ito, si Lucian, nakakausap lang kay Jeric sa pamamagitan ng voice transmission, ay hindi maiwasang makaramdam ng pagkadismaya. Base sa kasalukuyang sitwasyon, wala silang kalamangan. Sa katunayan, nasa disbentaha sila. Kung lalaban sila hanggang kamatayan, mas mahina pa rin sila ng kaunti. Bagamat imposibleng patayin sila ni Alvin, malubha pa rin silang masasaktan. Sus! Sus Mariosep! Pagkaraan ng ilang sandali, lumipad si Lucian papunta kina Jeric at sa iba pa. Pagkababa niya, ikinuyom niya ang kanyang mga kamao kay Alvin at sinabing, "Kahanga-hanga ang iyong lakas, at kumbinsido ako sa iyong lakas. Palalayain ko ang iyong nasasakupan sa pagpatay sa aking nakababatang kapatid." Hindi nakakagulat na pinili ni Lucian na sumuko. Wala na siyang ibang pagpipilian. Kung magpapatuloy sila sa laban, kahit hindi sila mamatay, magduruso pa rin sila. Kahit gamitin nila ang mga bagay na nakapagliligtas ng buhay na ibinigay sa kanila, madali ring magagamit ni Alvin ang isa. Nariyan din si Fiona na tiyak na nagtataglay ng mga bagay na nakapagliligtas ng buhay na ibinigay sa kanya ni Bogart, ang Panginoon ng Colossal Heaven Army. Halos kasing lakas ng isang demi-saint si Bogart at kapantay ng isa sa mga pinakamakapangyarihang miyembro ng angkan ng Zong sa Bundok Tai. Sa palagay ni Lucian, lalo na ang malapit na santo na sumuporta kay Alvin, sapat na si Bogart para mailigtas sina Fiona at Alvin. Kung tama ang haka-haka ni Lucian na si Alvin ay may suporta ng isang demi-saint, kailangan nilang magbayad ng halaga kung si Alvin ang magpatawag ng projection ng isang demi-saint. Tutal, wala sa mga pinakamakapangyarihang tao sa angkan niya o ni Jeric ang isang demi-saint. Sa panahong iyon, mas malaki ang kanilang matatalo. Ang pinakamagandang pagpipilian ngayon ay bawasan ang pinsala at iwasan ang karagdagang alitan. Bilang conclusion, si Lucian at ang iba pa ay walang nagawa kundi umatras dahil sa kahihiyan. Kung tungkol naman kay Alvin, napangisi siya nang marinig ang mga salita ni Lucian. Malamig niyang sinabi, "Sa tingin mo ba ay isa akong taong maaari mong pukawin kung kailan mo gusto at basta-basta na lang umatras kung kailan mo gusto?" Kalokohan. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni na Lucian, Jeric, at ng iba pa. Malinaw na hindi basta-basta hahayaan ni Alvin ang bagay na ito. Kasabay nito, mas kumbinsido pa sila na kahit papaano ay may suporta si Alvin mula sa isang demi-saint. Kung hindi, bakit ganoon kalakas ang tiwala at takot ni Alvin? Sa oras na ito, nanginginig na sinabi ni Jeric kay Lucian gamit ang voice transmission, "Lucian, kung ipatawag niya ang projection ng isang demi-saint, wala tayong ibang magagawa kundi yumuko at makipagkompromiso kahit pa ipatawag natin ang kani-kanilang supreme powerhouses." Natural lang na natakot si Jeric. Hindi naman talaga kayang sakta ng lengkla ng Winterland ang isang demi-saint. 4,479. Compensation. Demi-saint. Natural lamang na alam ni Lucian na hindi kayang sakta ng angkan ng Zong at ng angkan ng Leng ang isang demi-saint. Dahil dito, napilitan siyang umatras. Ito ang unang pagkakataon na siya, ang mayabang na batang Panginoon ng angkan ng Zong sa Mount Tai, ay kinailangang magpakababa. "Ginoo, paano namin kayo mababayaran?" Seryosong tanong ni Lucian kay Alvin matapos huminga ng malalim. Sa oras na ito, ang kanyang kayabangan ay napalitan ng kababang loob. Bagamat hindi niya makumpirma ng 100% na si Alvin ay may suporta ng isang demi-saint, mas mabuting maging maingat kaysa magsisi. Dapat mong malaman na ang bawat kilos ay may kahihinatnan, walang pakialam na sabi ni Alvin habang nakatingin kay Lucian, "Nabalitaan kong ang angkan ng Zong ang may kontrol sa lambak ng kaligayahan. Hahayaan ko na lang ang bagay na ito kapalit ng 9 na tangkay ng hari ng kaligayahan." Pagkatapos ng isang sandaling paghinto, tumingin si Alvin kay Jeric bago nagpatuloy sa pagsasalita, tungkol naman sa angkan ng Leng, kilala ito sa Northern Netherwinter Cod nito. "Gusto ko ng 3 Lord Grade Northern Netherwinter Cod. Ang Blissful Flower King at ang Northern Netherwinter Cod ay napakabihira at mahalaga. Kaya nilang iangat ang cultivation ng mga nasa ilalim ng realm ng mga Advanced Supreme Gods.
Maaari ring palakasin ng mga advanced Supreme Gods ang kanilang lakas gamit ang mga bagay na ito, ngunit magiging masyadong sayang ito. Natural lamang na hindi basta-basta hinayaan ng Zong Clan at Leng Clan na gamitin ang mga bagay na ito sa ganitong paraan. Nagdilim ang ekspresyon ni Lucian at Jeric nang marinig nila ang mga sinabi ni Alvin. Mahirap alagaan ang Northern Nether Winter Cod, at malaking halaga ang nagastos ng angkan ng Leng para sa pagpapalaki sa kanila. Bukod dito, bibihira ang Lord Grade Northern Nether Winter Cod. Sa nakalipas na 10,000 taon, ang angkan ng Leng ay nakapaglahi lamang hanggang sa Lord Grade Northern Nether Winter Cod. Sa kasalukuyan, ang angkan ng Leng ay mayroon lamang kabuoang 10 Lord Grade Northern Nether Winter Cod. Hindi na kailangang sabihin, sila ang pinakamahalaga at pinakamahalagang yaman ng angkan ng Leng. Gayon din, ang hari ng mapagpalang bulaklak ang pinakamahalaga at pinakamahalagang yaman ng angkan ng Zong. Sa kasamaang palad, kahit inakala ni Lucian na sakam si Alvin, nilunok na lang niya ang kanyang galit. Tutal, natatakot siyang lalo pang masaktan si Alvin. Kasabay nito, nagreklamo si Jeric sa pamamagitan ng voice transmission, "Lucian, nasangkot ako sa bagay na ito dahil sa iyo. Ikaw ang dapat managot para dito." Tunay na pinagsisihan ni Jeric ang pakikialam niya sa bagay na ito. Sa simula, wala naman talagang kinalaman ang bagay na ito sa kanya o sa angkan ng Leng. Sumagot si Lucian ng may pang-uwim, "Jeric, hindi ko hiniling ang tulong mo. Pinilit mong sumama at manood ng palabas. Kahit na may intensyon ako, pinipilit mo rin akong gawin iyon, di ba? Paano mo nagawang ipasa sa akin ang lahat ng responsibilidad ngayong wala nang saysay ang lahat?" Likas na galit si Lucian. Sa katunayan, inisip niya na hindi gaanong maaasahan si Jeric kaya humingi siya ng tulong sa ilang matatanda sa angkan ng Zong. Mula pa sa simula, sabik na si Jeric na sumama sa kanya. Paano siya hindi magagalit ngayong sinusubukan ni Jeric na ipasa sa kanya ang lahat ng responsibilidad? Huminga ng malalim si Lucian para kumalma. Marahil ay labis siyang nagalit kay Jeric kaya hindi na siya nag-abalang makipagnegosasyon kay Alvin. Sabi niya, "Ginoo, kailangan ko pong bumalik sa angkan ng Zong para kunin ang mga hari ng maligayang bulaklak para sa inyo." "Sige, hihintayin kita," tango ni Alvin. Hindi siya nagulat na hindi ganoon karaming Blissful Flower King ang dala ni Lucian. Hindi siya nag-alala na babawiin ni Lucian ang kanyang mga sinabi dahil pakiramdam niya ay may impresyon si Lucian na may proteksyon siya ng isang demi-saint. "Babalik ako kasama ang mga Blissful Flower King sa lalong madaling panahon," tango ni Lucian bago niya inilabas ang kanyang mga tauhan. Ang mga miyembro ng angkan ng Zong na dumating ng may masayang sigla ay mukhang nawala ng sigla at nahihiya ngayon nang sila ay umalis. Sa loob lamang ng ilang sandali, si Jeric na lang ang natira kasama sina Alvin at Fiona. Inilipat ni Alvin ang kanyang tingin kay Jeric, at sinundan din ito ni Fiona. Nanginig si Jeric sa loob-loob niya ngayong kaharap niya ang dalawang makapangyarihang cultivator na madaling makakapatay sa kanya. Dali-dali niyang sinabi, "Babalik ako sa angkan ng Leng at dadalhin ko sa inyo ang Panginoong Grado 3 Northern Nether Winter Cod ngayon din." Parang natatakot na magbago ang isip ni Alvin, mabilis na umalis si Jeric. Pagkaalis ni Jeric, sandaling walang imak na tiningnan ni Alvin si Fiona bago nagtanong, "Hindi ba't sinabi mong susubukan nilang makipagtawaran sa akin? Masyado bang mababa ang mga hinihingi ko? Dapat ay mas marami pa ang hinihingi ko kaysa noon." Malinaw na si Fiona ang nakaisip ng ideya na hingin ang Blissful Flower Kings at Northern Nether Winter Cod mula sa Zong Clan at Leng Clan. Kanina, sinabi niya kay Alvin na ang mga ito ay napakabihira at mahalagang yaman. Magiging napakaswerte ng isang tao kung makakakuha siya ng isang Lord Grade Northern Nether Winter Cod o 3 tangkay ng Blissful Flower Kings. Ako. Natigilan din si Fiona. Hindi niya inaasahan na sina Lucian at Jeric ay hindi makikipagtawaran kay Alvin. Napaisip siyang muli kung talagang kumbinsido ba sila na si Alvin ay nasa ilalim proteksyon ng isang demi-saint. Iyan lang ang tanging paliwanag na makatuwiran. Kung hindi, imposibleng hindi sila makipagtawaran. Naisip ni Fiona sa sarili. Bahagyang inggit ang makikita sa mga mata ni Fiona habang tinitingnan niya muli si Alvin.
Tutal, kahit ang mga pinakamakapangyarihang tao ay magnanasa ng 9 na tangkay ng Blissful Flower King at 3 Lord Grade Northern Netherwinter Gods. Kasabay nito, si Lucian, na babalik na sa angkan ng Zong, ay nagpakita ng hindi magandang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na magiging mas mababa siya kay Alvin sa lakas at pinagmulan. Kuya, nasa matinding problema ako dahil sayo. Tunay na pinagsisihan ni Lucian ang pagtatangkang ipaghiganti ang kanyang nakababatang kapatid sa sandaling ito. Naiisip na niya kung gaano magagalit ang kanyang ama kapag nalaman niya ang tungkol sa bagay na ito. Tutal, siya ang naging dahilan ng pagkawala ng 9 na tangkay ng Blissful Flower Kings ng angkan ng Zong. Dahil sa kanyang pagkakamali, ang kanyang ama ay papunahin ng mga matatanda ng angkan ng Zong. Tutal, katulad ng Northern Netherwinter God, ang Blissful Flower King ay napakabihira at napakahalaga, kahit na sa mga pinakamakapangyarihang nilalang. Kailangan kong maingat na piliin ang mga sasabihin ko mamaya. Hindi ko maaaring hayaang masundan ang bagay na ito pabalik sa angkan ng Zong. Kailangan kong gawing scapegoat ang angkan ng Leng, naisip ni Lucian sa sarili habang ang mga sulok ng kanyang mga labi ay kumukunot at nagdulot ng isang mapang-asar na ngiti. Kasabay nito, Jeric, na pabalik na rin sa angkan ng Leng, ay malungkot na naisip sa sarili, mapupuna ang panganay na tiyuhin ko dahil sa akin. Hindi ko dapat pinanood ang palabas. Bakit hindi ako umalis kasama si Mindy kanina? Hindi na kailangang sabihin pa, sina Lucian at Jeric ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa kani-kanilang mga angkan pagbalik nila. Ang matataas na opisyal ng parehong angkan ay hindi na makapag-atubiling magbigay ng 9 na tangkay ng Blissful Flower King at 3 Lord Grade Northern Netherwinter God. Hindi pinagdudahan ng matataas na opisyal ng angkan ng Zong ang mga salita ni Lucian dahil may 3 pang miyembro ng angkan ng Zong na nagpatotoo para sa kanya. Dahil dito, mabilis na ibinigay sa kanya ng angkan ang 9 na tangkay ng Blissful Flower Kings at pinaalis siya. Sa kabaligtaran, iginiit ng ilang matatanda ng angkan ng Leng na sundan si Jeric sa pagkukunwaring pinuprotektahan siya. Natural lamang na alam ni Jeric na ang mga matatanda ay naghihinala at nag-aalala na nagsisinungaling siya para makuha ang 3 Gradong Northern Netherwinter God para sa kanyang sarili. 4,480. Natanggap ni Alvin ang kanyang kabayaran. Ang Blissful Flower King at ang Lord Grade Northern Netherwinter God ay mga pinakamahalagang kayamanan ng Zong Clan at Leng Clan, ayon sa pagkakabanggit. Dahil dito, matapos lisanin ni Lucian at Jeric ang mga angkan, nagsimulang pag-usapan ng mga angkan ang mga parusa sa dalawa dahil sa pagdurusa ng kanilang mga angkan sa napakalaking pagkalugi. Maraming tao ang hindi nasisiyahan sa dalawa, maging ang mga matatandang pumapabor sa kanila ay hindi nang ahas na magsalita para sa kanila. Walang kaalam-alam sina Lucian at Jeric sa parusang naghihintay sa kanila pagbalik nila sa kani-kanilang mga angkan. Bilang batang Panginoon ng angkan ng Zong na pinalaki bilang susunod na pinuno ng angkan ng Zong, pinalad si Lucian na makatakas sa mabigat na parusa, ngunit si Jeric ay hindi gaanong pinalad at papatawan ng mabigat na parusa. Ginoo, ito ang 9 na tangkay ng Blissful Flower Kings na hiniling ninyo, sabi ni Lucian. Umalis si Lucian sa angkan kasama ang 100 tauhan sa pagkakataong ito. Gayunpaman, bago niya nakilala si Alvin, isinama lamang niya ang 3 lalaking malapit sa kaharian ng walang kapantay na mga matataas na kataas-taasang Diyos mula noon. Mapait ang ekspresyon ng 3 lalaki habang ibinibigay ni Lucian ang Blissful Flower Kings kay Alvin. Tutal, ang Blissful Flower Kings ang pinakamahalagang cultivation resources ng kanilang angkan. Makakatulong ito sa pagpapataas ng cultivation bases ng mga promising prodigies ng kanilang mga angkan. Bahagyang tumango si Alvin at tinanggap ang singsing pangkalawakan mula kay Lucian. Inangkin niya ang pagmamay-ari ng singsing pangkalawakan bago niya ito sinuri gamit ang kanyang banal na kamalayan. Gaya ng ipinangako, mayroong 9 na tangkay ng mapalad na mga hari ng bulaklak. Nakakita siya ng 9 na kakaibang bulaklak na nakalutang sa ere. Naglalabas ang mga ito ng masaganang sigla, at ang kanilang mga enerhiya ay sapat na malakas upang dalhin ang mga ito sa ere. Di nagtagal matapos niyang suriin ang singsing pangkalawakan gamit ang kanyang banal na kamalayan, ang mga bulaklak na namumulaklak ay biglang lumiit at nagsara bilang mga usbong na parang may sarili silang buhay. Napakamahiwaga. Bulalas ni Alvin sa loob-loob.
Ngayon lang siya nakakita ng ganitong mahiwagang mga bulaklak. Gaya ng inaasahan, ang Blissful Flower King ay isang napakabihirang at mahalagang mapagkukunan ng paglilinang sa outer boundary at sa myriad worlds. Ang ordinary blissful flowers ay kapaki-pakinabang lamang sa mga cultivator sa ilalim ng kaharian ng Supreme Gods, ngunit ang Blissful Flower King ay naiiba sa kanila. Ang Blissful Flower King ay katulad ng likido mula sa banal na bukal at kapaki-pakinabang sa mga rudimentary at intermediate Supreme Gods sa pagpapataas ng kanilang cultivation base. Sa katunayan, mas mahusay pa ito kaysa sa banal na bukal. Ayon sa World Cleansing Divine Water sa Little World ni Alvin, ang Blissful Flower Kings ay nakahihigit sa bilis ng pagsipsip at bisa kumpara sa Divine Fountain. Inuna ng World Cleansing Divine Water ang Blissful Flower King, kasunod ang Divine Fountain at ang ordinaryong Blissful Flower. Bukod pa riyan, ang mga mahihinang cultivator ay hindi makakayanan ang epekto ng Divine Fountain at ng Blissful Flower. Sa kabaligtaran, kahit ang mga ordinaryong tao na walang pundasyon ay ligtas na magagamit ang Blissful Flower King. Kapag kinain ng mga taong walang cultivation, ang bisa ng Blissful Flower King ay mahihigop at maiimbak sa katawan ng isang tao na hindi aktibo hanggang sa magsimula silang mag-cultivate. Tuwang-tuwa si Alvin matapos niyang marinig ang paliwanag ng World Cleansing Divine Water. Malaki ang maitutulong ng Blissful Flower King sa kanyang pamilya at mga kaibigan na mas mahihina upang mabilis na mapalago ang kanilang cultivation base. Gamit ang Blissful Flower King, maaari silang maging hari ng mga Diyos, Panginoon ng mga Diyos, Emperador ng mga Diyos, at maging ang mga kataas-taasang Diyos. Tutal, para sa ilan sa kanyang pamilya at mga kaibigan, dahil sa kanilang mahinang likas na talento, ang pagkamit ng pagka-Diyos ay isa lamang pangarap, lalo na ang pagiging hari ng mga Diyos. Hindi na kailangang sabihin, iiwan niya sa kanila ang desisyon na maging hari ng Diyos. Tutal, kailangan nilang harapin ang heavenly tribulation kada 1,000 taon pagkatapos nilang maging hari ng mga Diyos. Kung hindi sila magpapatuloy sa pagbuti, sa kalaunan ay papatayin sila ng heavenly tribulation. Sa kabaligtaran, kung ang isang tao ay hindi papasok sa kaharian ng mga hari ng mga Diyos, maaaring mabuhay ang isang tao ng kasing haba ng langit at lupa dahil hindi niya kailangang dumaan sa heavenly tribulation kada 1,000 taon. Sa paglipas ng panahon, natural na aalisin ng malalakas ang mahihina kapag ang mundo ng paglilinang ay naging masikip. Kaya naman, mahalagang patuloy na umunlad at maglinang. Ang mga walang pagnanais na maglinang ay maaaring mabuhay ng matagal, ngunit kalaunan ay mauuwi ito sa isang buhay ng kalungkutan dahil ang kanilang mortal na pamilya at mga kaibigan ay lilipas din kalaunan. Pagkatapos kong makamit ang aking mga layunin sa 3 dakilang sagradong kaharian, babalik ako sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos at ipapasa ang mga mapalad na hari ng bulaklak na ito kay Little Fair, Huoner, ama, at ina. Alam ni Alvin na sina Fair, Huoner, at ang kanyang ama ang may pinakamataas na talento sa lahat. Alam din niya na sabik silang lumakas upang mahabol nila siya at maprotektahan ang kanilang mga mahal sa buhay. Samantala, nahihirapan si Lucian na panatilihin ang kanyang kainahinala matapos ibigay ang singsing na pangkalawakan kay Alvin. Pagkaraan ng ilang sandali, magalang siyang nagpaalam kay Alvin at umalis kasama ang 3 lalaki. Kasabay nito, patuloy na hinintay ni Alvin si Jeric. Pagkalipas ng kalahating buwan, sa wakas ay dumating si Jeric kasama ang 2 hindi kilalang matandang lalaki. Magalang ang 2 matandang lalaki kay Alvin, ngunit hiniling nila na makipaglaban sa kanya. Kung matatalo sila ni Alvin, bukod pa sa 3 Lord Grade na Northern Nether Winter Cod, nangako sila sa kanya ng isa pang 100 ordinaryong Northern Nether Winter Cod. Ang ordinary Northern Nether Winter Cod ay mas mahalaga pa kaysa sa ordinaryong Blissful Flower. Halos maihahambing ito sa banal na bukal. Hindi tulad ng Blissful Flower, maaari ring pataasin ng Northern Nether Winter Cod ang likas na talento at potensyal ng isang tao sa pamamagitan ng paglilinis ng mga meridian. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa mga may mababa at katamtamang likas na talento. 100 Northern Nether Winter Cods. Natural lamang na alam ni Alvin na gustong subukan ng 2 matandang lalaki ang kanyang lakas para malaman kung pinagpipilitin ba siya ni Jeric na linlangin ang angkan ng Ling mula sa 3 Lord Grade na Northern Nether Winter Cod.
Sa huli, pumayag siyang makipaglaban sa dalawang matandang lalaki at nagawa silang talunin sa loob lamang ng 30 galaw. Katulad ni Jeric, ang dalawang matandang lalaki ay malapit sa kaharian ng walang kapantay na matataas na kataas-taasang Diyos, ngunit mas malakas sila kaysa sa kanya at mas may karanasan kaysa sa kanya. Dahil sa kanyang tagumpay, hindi lamang nakakuha si Alvin ng 3 Lord Grade Northern Nether Winter Cod, kundi nakakuha rin siya ng isa pang 100 ordinaryong Northern Nether Winter Cod. Nagtanong ang dalawang matandang lalaki ng ilang bagay para malaman ang pinagmulan ni Alvin, ngunit hindi niya pinansin ang kanilang mga tanong. Mas makabubuti para sa kanya na manatiling misteryoso upang maiwasan ang hindi kinakailangang gulo. Kung malalaman ng angka ng Leng na wala siyang proteksyon ng isang demi-saint, maaaring gumawa pa siya ng aksyon ng pinakamataas na makapangyarihang angka ng Leng. Sa oras na iyon, lalo na si Lex, ang Heaven-bearing Saint, maging si Bogart, ang Panginoon ng Colossal Heaven Army, ay maaaring hindi siya maprotektahan. Tutal, ang angka ng Leng ay isang makapangyarihang puwersa sa Peaceful Might Realm. Maaaring gumastos sila ng malaki para umupa ng isang demi-saint para harapin siya. Nabalitaan na ni Alvin mula kay Fiona ang tungkol sa kung gaano kalakas ang angka ng Leng. Marahil, kung isa na siyang walang kapantay na top advanced supreme god, maaari siyang humingi ng proteksyon mula sa isang demi-saint o kahit isang saint. Sayang, hindi pa siya isang walang kapantay na top advanced supreme god. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.